Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Mouskey's channel. And after 2 years ngayon lang ulit ako karoon ng time na mag-video and mag-upload ng vlog with regards to financial literacy or anything under the sun. But for now, our topic will be ano nga ba ang dapat mo munang gawin bago ka mag-start na mag-invest. So, I have a page yung Mouskey's or on Personal Finance by Mouskey. On Personal Finance by Mouskey. Nasa Facebook siya. Okay? So, doon ako nagsusulat ng mga content with regards to personal finance. And madalas akong matanong pag nagpo-post ako kung ano nga ba dapat ang nauuna or ano ba dapat ang gagawin mo bago ka mag-start na mag-invest. And the only answer to that one, and kahit na sinong financial planner, by the way, I'm not a financial planner or finance advisor, okay? So, I am just an enthusiast when it comes to personal finance na pinag-aaralan on my own kung ano ba dapat ang mga ginagawa kapag meron kang goals when it comes to investing, savings, or whatsoever na may kinalaman sa personal finance. Okay? So, the only thing that you should do is you have to establish first your emergency fund. Iba pa siya sa savings, okay? Kasi yung emergency funds, or rather, emergency fund, ito yung pondo na hinding-hindi mo talaga siyang gagalawin kahit anong mangyari sa mundo except kung meron nga talaga siyang emergency or meron ka talagang emergency na. Okay. Yung savings naman, yun yung pondo na gagamitin mo or bubuuin mo kung meron kang gustong, let's say, bilhin na sasakyan, na bahay, alahas, or anything na tingin mo or gusto mo mag-invest in the long run, yung perang yon gagamitin mo na pang-invest in the long run. So, yun ay ilalagay mo sa savings account mo. Okay? So sa ngayon, yung emergency fund muna ang pag-uusapan natin kasi yung savings, next vlog ko na siguro i-discuss siya. Yung emergency fund, usually, ang sabi or rule of thumb ng mga ibang financial planner would be, if you are single, you have to have 3 months worth of your salary. So, kung halimbawa sumasahod ka ng 30,000 per month, so kailangan kung single ka, you have to have 180,000. So, that is the ideal. Yun yung ideal na amount na meron ka. Kasi nga naman, ikaw lang ang bread and butter or ikaw lang ang pinagkukuhanan ng family mo or ng sarili mo kung wala ka namang family. Okay, so, it also applies to those people na may partner pero mag-isa lang siya na kumikita or mag-isa lang siya na nagtatrabaho kasi probably housewife or isa nga lang talaga ikaw na nagtatrabaho or hindi man housewife, kung babae naman nag-work, yung lalaki yung nag-aasikaso sa mga bata, and it happens, it's normal na may ganung mga scenario. Pero kung meron ka namang partner or wife or husband na nagtatrabaho din, and so what you need to have is probably 3 months, okay? Yung kanina 6 months, I'm not sure if 3 months yung nasabi ko yung kanina, pero kanina 6 months worth. So right now, ang kailangan nyo naman kapag mag-isa ka lang, or I mean kapag dalawa kayo, is kahit man lang 3 months worth. So halimbawa, yung example natin would be yung 30,000 na pera or na sahod. So kung dalawa kayo, kahit 90, okay na yun. But it will not stop you
Bawa sasabihin niyo, Mau, wala naman akong ganun pera. So, ang sahod ko lang naman is 15,000 or 20,000. So, for me, kung hindi nyo talaga kaya yung amount na yun, kahit magkanong halaga na kaya ninyo, na hindi naman masyadong masasaktan yung budget ninyo, at least kahit papano, umuusad ka na ng umuusad sa savings, or rather sa paglalagay doon sa emergency fund. Bakit kailangan ito mauna? Kasi ang emergency ay emergency na. Hindi natin alam kung kailan darating yon. Hindi natin alam kung bukas, makalawa, next year, next week, whatever, diba? So, kung wala ka nito, this will be a great impact kapag nagkaroon ng kahit anong emergency. So, doon nangyayari na mangungutang ka, ganyan, yung simpleng 10,000, ipapangutang mo pa kasi nga wala ka ni isang kusing na emergency fund, or hindi mo alam na masyadong maliit lang pala yung emergency fund. Plus, bakit ito yung kailangan mauna bago ang investment? Kasi ang investment, kailangan mo yan ilagay doon sa investment vehicle mo, be it social, rather, Pag-ibig MP2, or stock market, or kung ano man. Kapag ka nauna yung investment, tapos nagkaroon ka ng issue or ng emergency, saan ka kukuha? So, ang tendency, imbis na yung pinang-invest mo na pang long term sana, makukuha mo yun. So, sayang ang compounding, or ang power of compounding, power of gradually nakakapag-ipon ka na, tapos biglang mawawala din naman pala. Dahil nga wala kang emergency fund, kinuha mo agad siya, di ba? So, that's the reason why you need an emergency fund first. Okay? So, that's it for me. Maiksi lang siya, but I hope this will help people or anyone from you na manunood dito sa vlog na to. Emergency fund first. Bye-bye!